Hello guys, welcome back to my channel. So in this video guys, pag-uusapan natin ngayon kung magkano ang magagastos mo dito sa Sweden kapag pamilyado ka. May na-upload na ako guys tungkol dun sa magkano yung gastusin mo kapag nandito ka sa Sweden pero single yon kapag single ka. So ngayon dudublihin na lang natin yung gastos mo doon. Okay, umpisa natin sa umpisa guys. Halimbawa yung sahod mo is 25,000 crowns. So, ayan, 25,000 crowns. Nasa ano na yan guys. Kung pamilyado ka guys, syempre, maghahanap ka talaga ng malaking apartment na magkasya sa'yo, magkasya sa iyong buong pamilya. Halimbawa guys, ang renta ng mababayaran ng apartment is 10,000. Tapos yung pagkain mo guys, so kung single ka, yung budget mo doon is 5,000 na sinasabi ko. So doblehin na natin yun, magiging 10,000 na yun. Pero siguro naman, medyo maano mo na yun, ma-budget mo na ng konti na, yung bang, siguro palagi na lang natin na 7,000 or 8,000, ganun. 8,000, sabihin na natin 8,000 guys, ang budget mo sa pagkain nyo. So, meron ka ng 18,000. Bawasan na yung 18,000 doon sa sahod mo na 25,000. So, magkano na lang guys? So, yung 25,000 na sahod mo, babawasan pa lang ang tax yun guys. So, halimbawa is ang natira sa'yo 22,000 na lang or 21,000. Palagi na lang natin guys na yung natira sa'yo is 22,000. Ayan. So, ang 22,000 guys, babawasan ng 10,000 sa apartment mo. Ayan, mabawasan na siya ng 10,000. So, 12,000 na lang guys. Tapos yung pagkain nyo, so palagay na natin yung pagkain nyo is 7,000 a month. So, sa 12,000 na natira mo is bawasan ng 7,000 yon. O di 5,000 na lang ang natira sa'yo guys. Tapos, yung mga yan, tapos syempre mamimili ka pa kung ano yung mga kailangan nyo sa bahay, yung mga ibang bilihin except sa pagkain nyo. O di, syempre, yun na nga guys, kasi may mga anak ka syempre. So, iba din ang gastusin kapag may pamilya talaga. Kasi yung mga anak mo, may mga kailangan din. O diba? So, kayo din. Yan, kailangan mo masyal, gano'n. Pero syempre naman guys, kapag may pamilya ka dito, syempre dalawa talaga kayo magtatrabaho kasi mas magaan. Mas maganda kapag dalawa kayo nagtatrabaho mag-asawa. At saka talagang dito kasi guys, mostly talaga nagtatrabaho talaga ang dalawa mag-asawa. At saka wala kayong problema sa mga anak nyo. Kasi yung mga anak nyo, iwan nyo lang sa school. Tapos, ayun na, kukunin nyo na pagkatapos magtrabaho. Kasi talagang dito, trabaho talaga guys. Tapos kinukuha yung mga bata pagkatapos na ng trabaho. Ito yung pinakamaganda dito dahil, kampante ka. Dahil alam mo na may mag-aasikaso sa mga bata. Ganon. So, iiwan mo lang sa school. Pagkatapos may ano doon, pagkatapos ng time nila sa eskwelahan. So, diretso sila doon sa anong tawag na ito, yung free tawag dito guys. Yung bang parang doon sila magstay habang yung parents nila nasa work pa. So, hanggang may oras kayo guys na ibigay sa kanila kung anong oras ka matatapos sa work at anong oras mo kukunin yung mga bata, ganon. At saka isa pa guys, ang maganda dito is makakatulong din yung mga bata kasi may pera din sila na matatanggap galing sa gobyerno. Ayan, so may panggastos din sila guys. Lahat ng mga bata dito guys, binibigyan ng allowance galing sa gobyerno. Yun ang maganda dito guys. Mga bata dito may natatanggap na pera. Ayan. So, binibigay sa parents, tapos yung parents nang bahala kung paano gastusin o paano gagamitin yung pera guys para sa mga bata. So, marami dito guys na iniipon nila kasi nga kaya naman nilang buhayin yung anak nila, kaya naman nila yung mga gastusin. So, sinisave nila yung pera ng mga bata guys kasi in the future kasi, kailangan talaga ng bata yung halimbawa,
pagka malaki na siya, mag 18 years old na siya, kukuha na siya ng license, ganon. Syempre, parents yun. Or, paano naman kung ang parents hindi pinaghandaan yung gastusin na yun? So, kawawa naman yung bata. So, mahirapan siya na sarili niya mismo maghanap ng trabaho para makapag-lisensya siya. So, medyo mahirap din yun sa kanyang part. So, kaya, mas maganda na ikaw as a parent, kailangan mo paghandaan yun para matulungan mo siya at age of 18, makakuha na siya ng driver license. Ganon. Pero nasa sayo talaga yun guys. Kasi marami din naman talagang parents na hindi ginagawa yan. Pero para sa akin guys, nag-iipon din talaga ako. Kami mag-asawa ko. Ganon. Yung parang pinagandaan din talaga namin yun. Pero para sa akin, kasi pumapasok sa aking account yung pera ng anak ko. So ako naman yung nag-save talaga. Ganon. At saka isa pa guys, tungkol sa mga bata, napakaraming benepisyo talaga dito guys. Napakagandang benepisyo ng mga bata dito. Kaya kung pupunta ka dito na kasama pamilya mo, so wala kang problema dahil ang mga bata dito guys, libre sila sa school. Ayan, pupunta sila sa school guys na walang dala. Wala silang notebook, wala silang papel, walang ballpen, walang lapis. Kasi nga, nandun na lahat sa school. Kaya, alam mo yung anak ko, magdadala ng bag, ano lang ang laman, prutas. Kasi nga, may rest hour nila guys. Magkakain sila ng prutas. Prutas talaga pinapakain sa kanila guys. Bawal yung mga matatamis. Kaya ganun, yun lang ang dadali ng anak mo. Kasi nga, libre lahat. Tapos, may lunch pa sila guys. Libre dun yung lunch nila. So, doon lang sila, hindi na sila uuwi sa bahay. Wala talaga. Doon na talaga sila sa bahay, sa school, hanggang mag-umpisa yung klase nila, hanggang matapos yung klase nila. Libre lahat ang pagkain nila sa school. Kaya, ayun. So, pagpupunta ka dito guys, nakasama ang pamilya mo, so hindi masyadong malaking problema guys kasi nga syempre dalawa naman talaga kayong magtrabaho. So madoble yung income nyo dahil nagtatrabaho ka, asawa mo nagtatrabaho din. So yun, may income kayo at saka yung anak nyo may matatanggap din na galing sa gobyerno na nakakatulong din ng konti kahit papano. At saka yung mga gastusin ng mga anak nyo, wala kayong masyadong gastusin kasi nga libre sa school. Maraming magagandang benepisyo ng mga bata dito guys. So, super ganda. Kaya, walang masyadong problema kapag nandito na kayo buong pamilya. Siguradong mas masaya. Ayan guys. So, yun lang guys. At katulad ng mga sinasabi ko nung una kong video na nasa sa inyo pa rin guys kung paano nyo i-budget yung pera nyo. Tsaka, ayun. So, hanggang dito na lang muna guys. Hanggang sa susunod na video. Bye for now. Thank you for watching.